Ang pintuan na sinara sa harap ko ay umugong sa buong kalye. Si Maria, ang panganay kong anak na babae, ay malakas na isinara ito nang walang awa. Kumatok ako sa pangalawang bahay, kay Miguel, ang panggitnang anak kong lalaki. Binuksan niya ng bahagya, iniabot sa akin ang 2,500 pisong kulubot, saka itinulak ako palabas habang bumubulong tungkol sa reputasyon niya sa propesyon. 2 anak, 2 pagtanggi, 2 saksak na tuwid sa puso ng isang inang nagbigay ng lahat para sa kanila. Pero nang kumatok ako sa pangatlong bahay, ang pinakasimple at pinakamalayo sa pinakamayamang lugar, nagbago ang lahat, binuksan ni Daniel. Ang bunsong anak ko, isang guro na may mababang sweldo na lagi nilang inuuyam, at katabi niya si Sarah, ang manugang na kinamumuhian ng lahat dahil wala raw pera o magarang apelyido. Hindi sila nagdalawang isip. Pinapasok nila ako, pinrotektahan mula sa lamig na para bang iyon ang tanging tama sa mundo. Gabing iyon, habang nakaupo sa lumang sofa nila, nagasgas na. Narinig ko silang bumubulong sa kusina tungkol sa pagbenta ng singsing pangkasal para makabili ng pagkain para sa akin. Hindi nila alam na naririnig ko. Hindi nila alam kung sino talaga ako. At kinabukasan, nang dumating ang abogado ko na si Roberto kasama ang mga tauhan ng seguridad sa maliit na bahay na iyon, nang mailantad ang katotohanan sa harap ng lahat, nawala ang paghamak sa mukha ni na Maria at Miguel. Sa halip, takot na takot sila dahil nawala sa kanila ang lahat. Hayaan ninyong ibalik ko kayo sa simula, sa eksaktong sandali nang magdesisyon akong gawin ang pagsubok na ito. Sa gabing naintindihan ko na ako mismo ang gumawa ng mga demonyo gamit ang pera ko. Nagsimula ang lahat 3 linggo na ang nakalipas sa opisina ko sa ika-23 palapag. Ako si Linda Reyes. Sa loob ng 35 taon, nagtayo ako ng imperyo sa paghahabi na nagbibigay sa pinakamalalaking chain ng damit sa buong bansa. Nang mamatay ang asawa ko 12 taon na ang nakaraan, akala ng lahat ay babagsak ang kumpanya. Tumaya ang mga partner sa pagkabigo ko. Naghasik ang mga kalaban, naghihintay na hatiin ang natira. Pero hindi ako bumagsak. Nagtrabaho ako ng 18 oras bawat araw. Natutunan ko ang bawat aspeto ng negosyo na pinamahalaan ng asawa ko. Nakipagtawaran ako sa mga bangko, sa mga international supplier, sa mga demanding na customer na hindi iginagalang ang isang babae sa industriyang ito. Nilunok ko ang mga insulto na magpapabagsak sa kahit kanino. At hindi lang pinanatili kong matatag ang kumpanya. Pinahaba ko ito ng 5 beses. At alam ninyo kung kanino ko ginawa lahat iyon. Sa 3 anak ko, para bigyan sila ng buhay na hindi ko naranasan, para hindi na sila makaranas ng gutom tulad ko noon, para magkaroon sila ng pagkakataon. Binuksan ng edukasyon ang mga pinto kahit saan. Nag-aral si Maria sa Switzerland. Binayaran ko ang tuition para sa MBA niya na mahigit 6 milyong piso. Nagmedisina si Miguel sa isang kilalang private university. Naglaan ako ng 8 milyong piso para sa pag-aaral niya. Si Daniel, ang bunsong anak ko, ang tanging pumili ng State University. Gusto niyang maging guro. Inasaran siya ng 2 sa loob ng maraming taon dahil sa desisyong iyon. Binigyan ko sila ng lahat. Mga bahay, sasakyan, bakasyon, koneksyon. Tuwing tumatawag sila sa akin, binubuksan ko ang checkbook. Tuwing may problema sila, pinopondohan ko ng pera. Naging walking ATM ako para sa sarili kong mga anak. Pero noong gabing iyon ng Enero, habang nakaupo sa walang laman kong opisina, tinitingnan ang financial statement ng mga allowance na ibinigay ko sa kanila sa mga nakaraang taon. May nabali sa loob ko. 3 tawag ang natanggap ko. Lahat sa iisang araw. Gusto ni Maria ng 5 milyong piso para i-renovate ang kusina niya. Kailangan ni Miguel ng 3.5 milyong piso para mag-invest sa isang negosyo kasama ang kaibigan. At si Daniel, ang Daniel ko, tumawag lang para kumustahin ang kalusugan ko. Ang pagkakaibang iyon ay tumama sa akin tulad ng martilyo. 2 sa kanila tumatawag lang kapag kailangan ng pera. Isa lang ang tumawag para tanungin kung kumusta ako. Sa mismong sandaling iyon, nagdesisyon ako. Gagawin ko ang pagsubok. Ang huling pagsubok. Mawawala ako. Magpapanggap akong bankrupt, mabubuhay sa kalye ng wala. At kakatok ako sa mga bahay nila, hihingi ng matitirhan. Gusto kong makita kung sino ang magbubukas, kung sino ang mahihiya,
Kung sino ang maaalala na ako ang ina nila bago pa maging ATM. Hiniling ko kay Roberto ang mapagkakatiwalaang abogado ko na panatilihing lihim. Sinubukan niyang pigilan ako. Sabi niya masyadong mahirap, masyadong risky para sa 21 anyos na babae. Pero tapos na ang desisyon ko. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Kailangan kong makita ang hubad na puso nila nang walang takip na binigay ng pera. Itinago ko ang alahas sa vault. Sinuot ko ang lumang damit na nakuha ko sa isang thrift shop. Isang lumang gray na jacket na amoy mothball, maruming pantalon, sapatos na nagbabalat ang suwelas. Dinumihan ko ang kamay ko ng lupa. Hindi ako nag-shampoo sa loob ng 3 araw. Itinali ko ang gamit ko sa isang punit na plastic bag. Tiningnan ko ang salamin at hindi ko makilala ang babaeng nakatingin pabalik. Mukha kong walang tahanan. Mukha kong hindi nakikita. Mukha kong eksakto kung ano ang kailangan ko para magtagumpay ang pagsubok na ito. Simple pero malupit ang plano. Lalakad ako papunta sa mga bahay nila, kakatok ako. Sasabihin ko na nawala sa akin ang lahat, kailangan ko ng matitirhan. Ganun lang, wala nang iba. At pagmamasdan ko ang reaksyon nila, ang salita nila, ang galaw nila. Laging lumalabas ang katotohanan kapag walang oras para magsanay ng kasinungalingan. Binigyan ako ni Roberto ng isang disposable phone. Sabi niya, tawagan ko siya kung may mangyari, na laging may sasakyan na naghihintay 2 block ang layo, na sinusundan ako ng security team mula sa malayo. Pero hindi ako tatawag. Dapat totoo ito. Dapat masakit. Dapat tunay dahil sa tunay na sakit lang lumalabas ang tunay na ugali ng tao. Sa unang gabi, iniwan ko ang penthouse apartment ko. Iniwan ko ang init, ang sutla, ang tanawin ng lungsod na puno ng ilaw. Bumaba ako ng Dom Pedro's palapag at lumabas sa kalye. Ang lamig ng Pebrero ay sumalubong sa akin tulad ng sampal, walang balikan. Naglakad ako ng maraming oras, puno ng paltos ang paa ko. Punit ang plastic bag kaya yakap-yakap ko ang gamit ko. Iniiwasan ako ng mga tao sa sidewalk. May tumitingin ng may awa, may paghamak. Karamihan ay basta pinapansin lang ako na parang bahagi ng kalye. Natulog ako sa terminal ng bus. Amoy ihi at kawalan ng pag-asa ang sumisipsip sa damit ko. Isang matandang babae ang nagbigay sa akin ng isang pirasong matigas na tinapay. Sabi niya 5 taon na siyang nakatira sa kalye, nakalimutan na siya ng mga anak. Habang nagsasalita siya, naisip ko, maaari ba akong maging katulad niya sa ilang taon kung hindi ako gagawa ng anumang bagay ngayon? Sa 3 araw, handa na ako. Marumi, gutom, malamig na malamig, pero handa. Alam ko, eksakto ang gagawin ko. Pupunta muna ako sa bahay ni Maria, pagkatapos kay Miguel, at sa huli sa maliit na bahay nina Daniel at Sara. Hindi ko alam kung ano ang makikita ko, pero malapit ko nang malaman. Ang mansion ni Maria ay kumikinang tulad ng brilyante sa gitna ng pinakaelitong subdivision sa lungsod. Ginto ang gate na maingat na pinutol, may fountain na bato sa daanan. Kilala ko ang bawat detalye dahil ako ang nagbayad ng down payment para sa property na iyon. 10 milyong piso mula sa personal savings ko nang ikasal siya 7 taon na ang nakalipas. Tumayo ako sa harap ng electric gate. Nanginginig ang paa ko, hindi lang dahil sa 3 araw na tulog sa park bench, kundi dahil sa gagawin ko. Pinindot ko ang intercom. May ingay, pagkatapos ay katahimikan. Pinindot ko ulit. Ang boses ni Maria ay lumabas na metallic sa speaker. Hindi man lang niya tinanong kung sino. Basta sinabi niya sa boring na tono na wala siyang binibili sa pinto. Sinabi ko sa kanya na ako iyon, ang nanay niya. May mahabang paghinto, masyadong mahaba. Pagkatapos ay narinig ko ang pagbukas ng gate ng ilang pulgada lang. Itinulak ko ang gate at naglakad sa stone pathway na ako mismo ang tumulong magdisenyo. Bawat hakbang ay sakit na irony. Bago pa ako makarating, bumukas na ang front door. Lumitaw si Maria sa frame pero hindi siya lumabas. Tumayo siya roon, hinaharangan ang daan gamit ang katawan niya na parang ako ay nakakairitang peddler. Naka-jogging suit siya na kulay salmon na siguro mas mahal pa sa buwanang sahod ng karamihan. Perpekto ang buhok niya, bagong manicure ang kuko. Lahat sa kanya ay sumisigaw ng pera, kaginhawaan,
pagpapanggap? Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na may ekspresyon na hindi ko malilimutan. Hindi iyon pag-aalala. Iyon ay pagkasuklam. Nanay, sa wakas ay sabi niya, hinaba ang salita na parang nasusunog ang dila niya. Ano ang ginagawa mo rito? Hindi man lang siya nagtanong. Sabi niya iyon na parang ang presensya ko ay abala na kailangang ipaliwanag agad. Sinabi ko sa kanya ang handa kong kwento, na nawala sa akin ang lahat, na bankrupt ang kumpanya, na kinuha ng creditors ang bahay ko, na 3 araw na akong nakatira sa kalye, na kailangan ko lang ng matitirhan habang naghahanap ako ng paraan para maayos ang sitwasyon ko. Nakinig ang anak kong babae nang hindi gumagalaw kahit isang kalamnan sa mukha. Nang matapos ako, sumulyap siya sa likod ko patungo sa mga kapitbahay. Mas nag-aalala siya na baka may makakita sa akin sa driveway niya kaysa sa sinabi ko. Ang galaw na yon ay tumusok sa akin tulad ng kalawang na kutsilyo. Nay, hindi ngayon ang tamang oras, sabi niya, binaba ang boses. May importanteng dinner si Roberto kasama ang mga partner mamaya. Hindi ko kayang harapin ang ganitong sitwasyon ngayon. Sitwasyon? Tinawag niya akong sitwasyon na parang problema sa plumbing o bitak sa bubong. Nagmakaawa ako sa kanya at kinamumuhian ko ang pag-amin pero kailangan kong makita hanggang saan ang lamig niya. Sinabi ko sa kanya na isang gabi lang, na matutulog ako kahit saan, sa kwarto ng katulong, sa garahe, kahit saan. Kailangan ko lang ng bubong. Umiling si Maria. Kumikinang ang diamond earrings niya sa bawat galaw. Ang mga hikaw na ibinigay ko sa kanya noong huling kaarawan niya. 250,000 pisong gem na nakasabit sa tainga ng anak na walang lugar para sa nanay sa 6 na kwarto niyang bahay. Hindi pwede rito si nanay, sabi niya ng matigas. Makakaapekto ito sa reputasyon natin sa club. Mag-uusap ang mga kapitbahay. Alam mo naman yon. Bukod pa, kung talagang nahihirapan ka sa pera, ang huling kailangan mo ay makasama ang mga taong maghahatol sa iyo. Para sa kapakanan mo iyon. Para sa kapakanan ko. Pinulupot niya ang pagtanggi sa layer ng pikeng pag-aalala. Parang binibigyan niya ako ng pabor sa pagsara ng pinto sa mukha ko. Sinubukan kong lumapit ng isang hakbang. Lumayo siya at isinara ang pinto hanggang sa maliit na puwang na lang. May mga shelter, sabi niya. Mga charitable institution. Siguradong makakahanap ako ng matitirhan. At kapag naayos ko na ang sitwasyon ko, kapag maayos na ang lahat, mag-uusap tayo. Pero ngayon, hindi ko matulungan si nanay. Pasensya na. Hindi niya naramdaman yon. Iyon ang pinakamasakit. Walang katotohanan sa sakit ang boses niya. Gusto lang niyang matapos ang nakakairitang usapan at bumalik sa perpektong mundo ng itsura at pagpapanggap niya. Maria, sabi ko gamit ang buong pangalan niya. Pakiusap, ako ang nanay mo. Ako ang nagpalit ng lampin mo. Ako ang nagturo sa iyo lumakad. Ako ang nagbayad ng tuition mo, ng kasal mo, ng bahay na ito. Lahat ng meron ka galing sa akin. Tumigas ang mukha niya at doon ko nakita ang isang bagay na mas nagpalamig ng dugo ko kaysa sa anumang gabi sa kalye. Nakita ko ang sama ng loob na parang lahat ng ginawa ko para sa kanya ay utang na bumibigat sa kanya, na parang ang pagmamahal ng ina ay pasanin na hindi na niya matiis at matagal niyang hinihintay na matanggal. Tama ka, Nay, sabi niya na may lason sa bawat pantig. Binigay mo ang lahat. Lagi kang nagbibigay, nagkokontrol, nagdedesisyon. Ngayon, wala ka nang wala. Inaasahan mo na ibalik ko sa iyo ang lahat na parang investment. Hindi ganun ang trabaho. May sarili akong buhay, sarili kong responsibilidad. Hindi ko kayang pasanin ang financial mistake mo. Isinara ang pinto. Narinig ko ang pag-ikot ng lock. Ang tunog ng metal na iyon ay parang narinig ko ang kabaong ng relasyon namin na tuluyang naisara magpakailanman. Tumayo ako roon na nakatitig sa solidong kahoy na gabi-gabi kong tinulungan bayaran. Sa side window, nakita ko si Maria na bumalik sa sala niya, kinuha ang phone at tumawag sa isang tao habang tumatawa. Umalis ako sa bahay na yon, nakaramdam ng mas masahol pa sa lungkot. Pakiramdam ko walang laman, na parang bahagi ko ay naiwan sa kabilang panig ng saradong pinto. Ang anak na babae na inalagaan ko, ang batang yumakap sa akin kapag may bangungot, ang dalagang umiyak sa balikat ko nang iwan siya ng unang boyfriend,
wala na. Napalitan siya ng malamig na babaeng ito na mas pinahahalagahan ang opinyon ng kapitbahay kaysa sa kaligtasan ng sariling nanay. Naglakad ako ng 2 milya hanggang sa subdivision kung saan nakatira si Miguel. Dumudugo ang paa ko sa loob ng punit na sapatos. Ang gutom ay nagpapakita ng itim na tuldok tuwing mabilis kong igagalaw ang ulo. Pero nagpatuloy ako dahil kailangan kong tapusin ang pagsubok na ito. Kailangan kong malaman kung pare-pareho ba ang mga anak ko o may natitira pang katauhan sa kahit isa sa kanila. Ang bahay ni Miguel ay mas moderno kaysa kay Maria. Lahat salamin at bakal. Minimalist, malamig tulad niya. Pinindot ko ang doorbell at naghintay. Walang pagkaantala ngayon. Binuksan agad ni Miguel na parang naghihintay siya ng delivery o ano. Ang ekspresyon niya nang makita ako ay tunay na gulat. "Nay," sigaw niya, at sa isang segundo, naisip ko baka iba siya. "Ano ang nangyari sa iyo?" Mukhang nag-aalala siya. Nag-scan ang mata niya sa maruming damit ko, sa madulas na buhok ko, sa punit na bag na dala ko. Lumapit siya sa akin at naisip ko yayakapin niya ako. Hindi. Sa halip, mabilis siyang tumingin sa kaliwa at kanan ng daan, katulad ni Maria. Pag-aalala sa itsura, parehong takot na may makakita sa amin. "Pasok ka mabilis," sabi niya. Pinapasok ako, pero isinara agad ang pinto sa likod ko na parang tinatakpan ang ebidensya ng krimen. Tumayo ako sa hallway. Hindi niya ako inimbita papasok ng todo. Pinanatili niya ang distansya na parang nakakahawa ang kahirapan ko. "Ano ang nangyari?" ulit niya. "Saan ka galing? Bakit hindi ka tumawag?" Kwento ko ulit ang parehong. Bankrupt, pagkawala, kalye, kailangan ng pansamantalang matitirhan. Nakinig si Miguel na naka-cross arms. Nakita ko ang utak niya gumagana. Nakita ko ang mga kalkulasyon na nabubuo sa likod ng mata niya. Hindi siya nag-iisip kung paano ako tutulungan. Nag-iisip siya kung paano ako mapupuksa ng pinakamabilis at pinakakaunti ang abala. Nang matapos ako, huminga siya ng malalim. Mahabang pagbuntong hininga na parang ako ay mahirap na pasyente sa opisina niya at hindi nanay niya. "Nay, may reputasyon akong kailangang panatilihin. Ako ay heart surgeon. Mga pasyente ko importante, politiko, negosyante. Kung malaman ng kahit sino na nakatira ka sa kalye ang nanay ko, maapektuhan ang practice ko. Naiintindihan mo ba?" "Hindi," sabi ko ng buong tapang. "Hindi ko naiintindihan." Kinuha ni Miguel ang wallet niya, Italian leather wallet. Nakilala ko yon dahil ako ang bumili noong ikalawang kaarawan niya. 40,000 piso yon. Kinuha niya ang ilang pera, kabuuang 2,500 piso. Iniabot niya sa akin pero hindi lumapit na parang natatakot siyang hawakan ako. "Kunin mo ito," sabi niya. "Magpunta ka sa murang hotel, magpahinga, maligo. Kapag maayos ka na, pwede tayong mag-usap kung paano aayusin ang sitwasyon mo. Pero hindi ka pwede rito. May mga operasyon ako bukas ng umaga. Kailangan kong mag-focus. Hindi ko kayang ma-distract." Distract? Ang nanay niyang walang tahanan ay distraction. Hindi ko kinuha ang pera. Tumayo ako roon na nakatitig sa mata niya, naghahanap ng kaunting bahagi ng batang tumatakbo sa bisig ko pag uwi ko galing trabaho. Ang batang nagsabi sa akin na paglaki niya, bibilhan niya ako ng malaking bahay para hindi na ako maghirap. Namatay ang batang iyon sa isang punto at hindi ko man lang napansin ang libing. "Miguel," sabi ko ng basag ang boses. "Buong gabi akong nag-aral kasama ka para sa medical board exams mo. Nagdala ako ng kape sa iyo 3:00 ng madaling araw nang mag-all-nighter ka nang hindi mo kayang bumili ng textbook na 25,000 piso isa. Binenta ko ang alahas ko para mabili iyon para sa iyo. At ngayon binibigyan mo ako ng 2,500 piso at tinatawag mo akong distraction." Nagingit-ngit siya ngipin. Nakataas pa rin ang pera sa pagitan namin na parang pisikal na hadlang. "Nay, hindi personal iyan," sabi niya gamit ang clinical tone na siguro ginagamit niya para magbigay ng masamang balita sa pamilya ng pasyente. "Ngayon lang hindi ko kaya tulungan ka sa paraang kailangan mo. Kailangan kong suportahan ang sarili kong pamilya at bayaran ang sarili kong gastusin. Hindi ko basta kayang pasanin ng iba. Iba. Ako sa kanya ay iba. Hindi nanay niya.
Hindi ang babaeng nagsakripisyo ng pangarap para punduhan ang pangarap niya, basta iba na nang hihingi at nakakaistorbo. Kinuha ko ang 2,500 piso, hindi dahil kailangan ko, kundi gusto kong makita kung kahit ang kaawa-awang galaw na yon ay magdudulot ng emosyon sa kanya. Wala. Nanatiling neutral, profesional, malayo ang mukha niya na parang natapos lang niya ang isang mahirap pero kinakailangang transaksyon. Ngayon, kailangan mong umalis, sabi niya, tinuro ang pinto. Seryoso, Nay, kailangan kong magising ng maaga. Hindi ko kayang harapin ito ngayon. Kapag stable ka na, tawagan mo ako at titingnan natin kung ano ang pwede nating gawin. Pero kailangan mong intindihin na may limitasyon din ako. Inilagay niya ang kamay sa balikat ko, hindi nang may pagmamahal, kundi nang may pagtitiyaga. Hinahatid niya ako palabas ng buhay niya. Talagang itinutulak niya ako palabas ng bahay. Nang makarating kami sa pinto, binuksan niya at ipinahiwatig na lumabas ako. Muling sumalubong ang malamig na hangin ng gabi. Bahala ka na sa sarili mo, sabi niya. At sa totoo lang, Nay, dapat mas mag-ingat ka sa investments mo. Sa edad mo, dapat secure na lahat. Hindi dapat nangyari ito. Sinisisi niya ako. Sinasabi niyang kasalanan ko ito, na kung nasa kalye ako dahil irresponsible ako. Ang anak na binayaran ko ng 8 milyong piso sa pag-aaral ay nagtuturo sa akin ng financial management habang pinalalayas ako sa bahay. Isinara ang pinto. Sa pagkakataong ito, hindi ko narinig ang lock dahil nawala na si Miguel sa loob bago pa ako makababa ng porch steps. Hindi man lang siya nanatili para siguraduhin na ligtas akong umalis. Basta isinara niya at umalis. Tumayo ako sa ilalim ng dilaw na ilaw ng garden lamp. 2,500 pisong kulubot sa kamay ko. Tiningnan ko iyon na parang lason. Ang maruming papel na iyon ang halaga ng relasyon ko sa anak kong lalaki. 2,500 piso, mas maliit pa sa malamang na ginastos niya sa kahit simpleng hapunan. Isinuksok ko sa bulsa. Gagamitin ko ito mamaya, hindi para sa akin, kundi para ipaalala sa sarili na nangyari ito, na totoo ito, na ang dalawang panganay kong anak ay tinanggihan ako sa iisang araw ng walang kaduda-duda. 2 pintuan ang naisara, 2 anak ang nawala. Isa na lang ang natira. Si Daniel, ang bunsong anak ko, na pumili maging guro nang sabihin sa kanya na sayang ang talino, na ikinasal kay Sarah, isang babae mula sa simpleng pamilya, na naglinis ng opisina nang magkakilala sila, na tinitingnan ng buong pamilya ng may awa at paghamak. Kailangan kong aminin ang isang bagay na nakakahiya. Ako rin ay tumingin sa kanila ng pababa, hindi hayagan, pero sa loob. Nang ipakilala ni Daniel si Sarah sa akin, umaasa ako ng higit pa. Umaasa ako ng babae mula sa magandang pamilya. Umaasa ako ng kapaki-pakinabang na koneksyon. Umaasa ako ng isang taong magpapataas ng status ng anak ko, hindi isang taong magpapanatili sa kanya sa kahirapan. Sa family gatherings, nagbibitaw sina Maria at Miguel ng masasakit na komento. Sinasabi nila tulad ng, sayang talaga at napduwol si Daniel sa kaunti. O, isipin mo kung nakilala niya ang may ambisyon. At hindi ko sila ipinagtanggol. Tumahimik ako. Pinayagan ko ang mga lason na salitang iyon na lumutang sa hangin ng hindi kinokontra. Lagi itong napapansin ni Sarah. Napapansin niya na lumiliit ang ngiti niya tuwing pinag-uusapan ni Maria ang mga biyahe sa Europe o tuwing binabanggit ni Miguel ang mga milyonaryong pasyente. Nakikita niya si Daniel na mahigpit na hawak ang kamay niya sa ilalim ng mesa, nagbibigay ng tahimik na lakas. At tumingin ako sa iba. Ngayon, habang naglalakad patungo sa maliit nilang bahay sa isang working-class subdivision, malayo sa mga mansyon ng iba kong anak, nararamdaman ko ang bigat ng aking sariling pagpapanggap. Hinatulan ko si Sarah dahil wala siyang pera. Nakita ko siyang hindi sapat at siguro alam niya iyon. Siguro tuwing nakikita niya ako, nararamdaman niya ang tahimik kong pagkadismaya. Ang bahay ni na Daniel at Sarah ay isang simpleng one-story. May mga lugar na nagbabalat ang cream na pintura. Maliit na hardin na may mga bulaklak na malinaw na inaalagaan ni Sarah gamit ang sariling kamay. Kahoy na bakod na kailangang ayusin, lahat simple, mapagkumbaba, tapat. Walang electric gate,
Walang intercom, isang ordinaryong kahoy na pinto na may simpleng doorbell lang. Pinindot ko at narinig ang tunog. Sa loob, narinig ko ang mga yabag. Binuksan ang pinto. Si Sarah ang unang lumitaw. Naka-olive green knitted sweater na siguro siya mismo ang gumawa. Nakapuyod ang buhok niya sa simpleng ponytail. Walang makeup, walang alahas, maliban sa wedding ring niya, manipis na silver ring na siguro mas mababa sa 5,000 piso ng bilhin nila. Nanlaki ang mata niya nang makita ako. Linda, sigaw niya, gamit ang first name ko, tulad ng lagi niyang ginagawa. Hindi niya ako tinatawag na Bienan o Mrs. Linda lang. Noong una, nakakairita iyon sa akin. Parang disrespectful. Ngayon naiintindihan ko na yon ang paraan niya para makipag-ugnayan sa akin bilang pantay. Diyos ko, ano ang nangyari sa'yo? Sabi niya agad. At hindi naghintay ng sagot. Hinawakan ang kamay ko at hinila ako papasok. Tinakpan ako ng init ng bahay. Amoy lutong pagkain, bagong bake na tinapay ng tunay na tahanan. Daniel! Sigaw niya papunta sa loob. Bilisan mo, andito si nanay. Lumitaw si Daniel mula sa mukhang kusina. Nakasimple gray shirt at lumang jeans. Nang makita niya ako, dumaan sa mukha niya ang lahat ng emosyon. Gulat, pag-aalala, sakit, at isang bagay na hindi ko nakita kina Maria at Miguel. Tunay na pagmamahal. Nay, sabi niya, tumakbo papunta sa akin. Ano ang nangyari? Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba nila? Saan ka galing? Hinawakan niya ang mukha ko, balikat ko, sinusuri ako na parang naghahanap ng sugat. Hindi niya inalintana ang dumi ko. Hindi niya inalintana ang amoy ko. Ang tanging alalahanin niya ay kung ayos ba ako. Nawala si Sarah sa loob. Narinig ko siyang mabilis na gumagalaw. Binubuksan ang drawer. Binubuksan ang water heater. Hinatid ako ni Daniel sa sofa. Isang lumang brown fabric sofa na may tahi sa isa sa arm. Umupo ako at naramdaman kong sumuko na ang paa ko pagkatapos ng maraming araw na paglalakad. Kwento ko ulit ang istorya, bankrupt, nawala ang lahat, mga gabi sa kalye. Nakinig si Daniel na may luha na nabubuo sa mata niya. Wala siyang sinabi tungkol sa reputasyon. Wala siyang binanggit na kapitbahay. Hindi niya tinanong kung paano ako napunta sa ganitong sitwasyon. Basta nakinig siya ng bukas ang puso at durog. Nang matapos ako, may mabigat na katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita si Daniel. Dito ka na manatili, sabi niya ng matigas. Wala kang karapatang tumanggi, Nay. Bahay mo na ito? Bumalik si Sarah na may tuwalya at malinis na damit. Pinainit ko na ang tubig para maligo ka, sabi niya nang may mahinahong ngiti. Wala kaming bathtub, shower lang, pero mainit na mainit ang tubig. Pagkatapos kain ka, payat ka na. Pero wala kayong extra room, protesta ko ng mahina, kahit sumabog na ang puso ko sa emosyon na hindi ko maipaliwanag. Isa lang ang kwarto namin, sa sala kami matutulog, sabi ni Daniel nang walang pag-aalinlangan. Gamitin mo ang kama, hindi na natin pag-uusapan ito. Hindi, giit ko, pwede akong sa sala, kailangan ninyo ng privacy. Lumuhod si Sarah sa harap ko. Ang kayumangging mata niya ay tumingin sa akin ng may init na hindi ko deserve. Linda, sabi niya ng mahina, nanay ka ni Daniel, pamilya ka, hindi natutulog sa sofa ang pamilya kapag may kama. Pakiusap payagan mo kaming gawin ito para sa iyo. Ang salitang payagan mo kaming gawin ito para sa iyo ay naghiwa sa akin. Ang iba kong anak ay nagbigay ng pera at dahilan. Ang mag-asawang ito na halos wala ay nagbigay ng lahat ng meron sila nang walang kondisyon o sumbat. Naligo ako sa maliit nilang banyo na may sira-sirang tiles at shower curtain na may tahi. Ang mainit na tubig ay tumama sa maruming balat ko at pinayagan ko ang sarili kong umiyak doon sa lugar na walang makakakita. Hindi ako umiyak dahil sa mga araw sa kalye. Umiiyak ako dahil sa mga taon na sinayang ko sa paghusga ng mali. Umiiyak ako dahil sa 2 panganay kong anak na binigyan ko ng palasyo ay sinara ang pinto sa akin.
At ang bunsong anak ko na nakatira sa simpleng bahay na ito ay binuksan ang bisig para sa akin. Nang lumabas ako sa banyo, inilagay na ni Sarah ang malinis na damit sa kama. Sa kanya iyon, malambot na gray sweatpants at light brown sweatshirt. Medyo maluwag sa akin dahil mas matangkad si Sarah, pero malinis at may amoy ng murang fabric conditioner at tunay na pagmamalasakit. Sa maliit na dining table na nasa pagitan ng sala at kusina, may nakahanda ng pagkain para sa akin. Homemade vegetable soup, toasted bread, isang basong orange juice. Walang fancy, walang mahal, pero inihanda ng may pagmamahal at inihain ng may dignidad. Umupo sina Daniel at Sarah kasama ko. Hindi nila ako tiningnan ng may awa habang kumakain ako. Nag-usap sila tungkol sa normal na bagay, tungkol sa mga estudyante ni Daniel, tungkol sa isa sa kanila na natuto ng magbasa pagkatapos ng maraming buwan na pagsisikap. Pinag-usapan ni Sarah ang mga bulaklak sa hardin na nagsisimula ng sumibol kahit malamig. Tinrato nila ako bilang tao, hindi bilang trahedya. Pagkatapos ng hapunan, habang nililigpit ni Sarah ang pinagkainan, narinig ko si Daniel na bumubulong sa kanya na sumama sa kusina. Akala niya hindi ko maririnig, pero manipis ang dingding ng bahay na iyon at walang lihim. Umupo ako sa sofa na nagpapanggap na nanonood sa lumang TV nila, pero lahat ng pandinig ko ay nakatuon sa usapan nila. Hindi sapat ang pera natin para pakainin ng 3, bulong ni Daniel. Sahod ko lang sapat para sa 2. Alam ko, sagot ni Sarah. Matinong boses niya nang walang takot. Naisip ko na iyon. May katahimikan. Pagkatapos ay narinig ko ang hindi maling tunog ng drawer na binubuksan. Pwede nating ibenta ang singsing, sabi ni Sarah. Hindi naman talaga natin kailangan, simbolo lang yon. Ang kasal natin hindi nakadepende sa 2 metal. Tumigil ang tibok ng puso ko. Pinag-uusapan nila ang pagbenta ng wedding rings nila, ang tanging alahas nila, ang simbolo ng kanilang pangako sa akin. Hindi, sabi ni Daniel. Pero hindi kumbinsido ang boses niya, parang pinipunit. May kahulugan sa akin ang singsing na yon. Ibig sabihin nun mahal natin ang isa't isa, sagot ni Sarah. At magpapatuloy tayong magmamahalan kahit wala iyon. Kailangan tayo ng nanay mo ngayon. Mas mahalaga iyon kaysa sa kahit anong simbolo. Bukas, pupunta ako sa pawn shop, baka makakuha tayo ng mga 15,000 piso. Sa perang iyon, makakabili tayo ng pagkain para sa buwan at titingnan natin kung paano tayo aabutin. 15,000 piso. Iyon lang ang halaga ng singsing nila sa pawn shop at handa silang bitawan iyon ng walang pag-aalinlangan. Samantala, si Maria ay may hikaw na 250,000 piso ang nakasabit at hindi ako pinapasok sa bahay. Si Miguel ay may wallet na 40,000 piso at binigyan ako ng 2,500 na parang malaking kawanggawa. Mahal kita, narinig ko sabi ni Daniel. Basag ang boses niya. Hindi ko alam kung ano ang ginawa ko para maging karapat-dapat sa'yo. Wala, sagot ni Sarah nang mahinahon. Hindi iyan tungkol sa pagiging karapat-dapat, tungkol iyan sa pagpili ng tama. Inaalagaan ka ng nanay mo. Tinuruan ka niya. Ngayon naman tayo ang bahala sa kanya. Ganun talaga gumagana ang tunay na pamilya. Pinikit ko ng mahigpit ang mata. Tumulo ang luha sa pisngi ko ng walang kontrol. Ang babaeng ito na tiningnan ko ng may paghamak. Ang babaeng ito na naglinis ng opisina para makatulong sa gastusin dahil kulang ang sweldo ni Daniel bilang guro. Ang babaeng ito na itinuring kong hindi sapat para sa anak ko. Siya ang tanging tao sa mundo na talagang nakakaunawa kung ano ang tunay na kahulugan ng pamilya. Bumalik sila sa sala, mabilis kong pinunasan ng luha at nagkunwaring nakatuon sa balita. Nagdala sa akin si Sarah ng mustard-colored knitted blanket. Gawa ito ng lola ko, sabi niya habang inilalagay sa paa ko. Lagi nitong pinapainit ako, sana ganun din sa'yo. Gabing iyon, kahit tumutol ako, dinala nila ako sa kwarto. Maliit na kwarto na may double bed, lumang aparador at cabinet na nagbabalat ang pintura. Puting cotton sheets na maraming beses nang nalabhan hanggang maging malambot tulad ng sutla. Sa bedside table, may wedding photo nila. Si Daniel sa mukhang rentadong suit, si Sarah sa simpleng puting damit na siguro binili sa sale.
Pareho silang nakangiti ng may dalisay na saya na masakit tingnan. "Magpahinga ka na," sabi ni Daniel. Hinalikan ng noo ko tulad ng ginagawa niya noong bata pa siya. "Bukas aayusin natin, pero ngayong gabi matulog ka ng mahimbing. Safe ka rito." Umalis sila, isinara ang pinto. Nag-iisa ako sa kwartong iyon na may amoy ng murang lavender at pag-asa. Humiga ako sa kama. Iyon ang tanging luxury na meron ng mag-asawang ito. At ibinibigay nila iyon sa akin nang walang pag-aalinlangan. Hindi ako makatulog. Tuwing pipikit ako, nakikita ko ang mukha ni Maria na sinasarado ang pinto sa mukha ko. Nakikita ko si Miguel na nagbibigay sa akin ng 2,500 piso na parang ako ay basta pulubi. At pagkatapos ay nakikita ko si Sarah na lumuhod sa harap ko. Tinatawag akong pamilya ng may tunay na awa sa mata. Mga 12:00 ng gabi, narinig ko ang galaw sa sala. Tumayo ako ng tahimik at binuksan ng bahagya ang pinto. Nakita ko sina Daniel at Sarah na nag-aayos sa maliit na sofa. Hindi kasya. Halos nakabitin si Daniel sa isang dulo. Si Sarah ay nakayakap sa kanya, pinipigilan ang pagkahulog. "Pasensya," bulong ni Daniel. "Alam kong hindi komportable." "Ayos lang ako," sagot ni Sarah. "Isipin mo na lang na mainit at safe si nanay. Mas sulit iyon kaysa sa anumang discomfort." Tahimik sila sandali. Pagkatapos ay nagsalita ulit si Daniel. "Pasensya dahil hindi ko maibigay sa iyo ang higit pa. Pasensya dahil kailangan mong mabuhay ng ganito. Deserve mo ang malaking bahay, magagandang bagay, mas madaling buhay." Ang sagot ni Sarah ay sumira sa akin. "Daniel, may eksakto akong gusto. May ikaw ako. May kalusugan tayo, may trabaho tayo, may bubong tayo. At ngayon pwede nating tulungan ang taong nangangailangan sa atin. Hindi iyon kaunti. Iyon ang lahat. Iyon ang lahat." Tatlong salitang iyon ay may higit na karunungan kaysa sa lahat ng degree na binayaran ko. Ang babaeng ito, sa simpleng damit at simpleng bahay, ay nakakaunawa ng bagay na nakalimutan o hindi natutunan ng mga mayamang anak ko, na ang tunay na yaman ay hindi sinusukat sa piso, kundi sa kakayahang magbigay kahit wala kang wala. Bumalik ako sa kama at sa pagkakataong ito umiyak ako. Malakas akong umiyak, pinatong ang tunog sa unan para hindi marinig. Umiiyak ako dahil sa mga taon na ginugol ko sa pagbuo ng imperyo para sa mga anak na hindi pinahahalagahan ang anuman kundi pera. Umiiyak ako dahil sa paghatol ko kay Sarah ng masyadong malupit. Umiiyak ako dahil halos nawala sa akin ang pagkakataong makilala ang tunay na puso ng bunsong anak ko. Pero umiiyak din ako dahil sa kaluwagan dahil sa gitna ng masakit na pagsubok na ito, nakahanap ako ng isang bagay na akala ko nawala na magpakailanman. Patunay na may tunay pang pag-ibig, na buhay pa ang kabutihan, na hindi lahat ng anak ko ay naging makasariling halimaw. Kinabukasan, nagising ako sa amoy ng murang kape at toasted bread. Nagising ako at nakita si Sarah sa kusina na naghahanda ng almusal. Pareho pa rin ang suot niyang sweater. Siguro iyon lang ang meron siya para sa taglamig. Pareho pa rin ang simpleng ponytail, walang komplikasyon, walang maskara. "Magandang umaga," sabi niya, ngumingiti nang makita ako. "Sana nakatulog ka ng mahimbing, may kape kung gusto mo." Naglagay siya sa akin ng pinakamurang kape na siguro umiiral at parang Gloria ang lasa nito. Umupo kami sa maliit na mesa. Umalis na si Daniel papuntang paaralan. Maaga siyang pumupunta para ihanda ang klase. Tumingin si Sarah sa akin sa ibabaw ng tasa ng kape. May isang bagay sa mata niya, tahimik na determinasyon. "Linda," sabi niya ng dahan-dahan, "pwede bang magtanong ang kapatid ko ng isang bagay?" "Siyempre," sagot ko, kahit bumibilis ang tibok ng puso ko. "Hindi mo kailangang sagutin kung ayaw mo," dagdag niya. "Pero may mali. Isang babae tulad mo na may karanasan, may talino, paano ka nawalan ng lahat ng ganoon kabilis? At bakit naglakad ka papunta rito sa halip na maghanap ng tulong sa ibang paraan?" Natigilan ako. Tinitingnan ako ni Sarah ng walang paratang, kundi mausisa. Naghihintay siya na magsalita ako para ipaliwanag ang mga hindi tugma na napansin ng matalim niyang isip. Bago pa ako makasagot,
Nagising si Daniel nang may ungol, halatang masakit ang likod dahil sa gabi sa sofa. "Magandang umaga," sabi niya, hinimas ang leeg. "Anong oras na?" "Mga 7:00, sagot ni Sarah, pero hindi inalis ang tingin sa akin. Nag-uusap kami. Tumayo si Daniel at lumapit sa amin. Napansin niya ang tensyon sa hangin. "May problema ba?" tanong niya, tumitingin sa pagitan namin. Hinina ni Sarah ang boses. Wala, nag-uusap lang, pero alam ko na alam niya, o kahit nagdududa. Ang babaeng ito na hinintay ng lahat, ang naglilinis ng opisina at nag-aalaga ng bulaklak, ay may pananaw na hindi naabot ng mga anak ko na nag-aral sa mamahaling unibersidad. Kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Nagsimula ako, pero natigil ang salita sa lalamunan ko. Inilagay ni Daniel ang kamay sa balikat ko. "Ano man iyon, Nay, andito kami." Muli ay nagsalita si Sarah. "Bago ka magsalita ng kahit ano, gusto kong malaman mo, hindi mahalaga. Hindi mahalaga kung anong sikreto ang itinatago mo. Hindi mahalaga kung anong pagsubok ang ipinataw mo sa amin. Binuksan pa rin namin ang pinto para sa'yo. Binigyan ka pa rin namin ng kama at gagawin ulit namin iyon." Tinitigan ko siya ng nakanganga. "Alam mo," sabi ko sa wakas, "nagduda ako pagtama niya. Mula nang dumating ka, sa paraan ng pagsasalita mo, sa postura mo, sa maliliit na detalye na hindi tugma. Pero nagdesisyon akong hindi mahalaga dahil kahit pagsubok ito, pareho pa rin ang tamang sagot. Natanggapin ka, alagaan ka, mahalin ka." Nagtinginan kami ni Daniel ng nalilito. "Ano ang pinag-uusapan ninyo?" Tumingin si Sarah sa kanya ng may lambing. "Hindi bankrupt ang nanay mo, love. O kahit papaano hindi ko iniisip. Sa tingin ko pagsubok ito para makita kung paano tayo magre-react." Humarap si Daniel sa akin ng malaki ang mata. "Totoo ba?" tanong niya. Tumulo ang luha sa mukha ko. "Oo," bulong ko. "Totoo. Pasensya na. Sobrang pasensya na." Naghintay ako ng galit. Naghintay ako ng sigawan. Naghintay ako na itaboy nila ako sa galit na nararapat, pero yumakap lang si Daniel sa akin. Mahigpit niya akong niyakap habang umiiyak ako sa dibdib niya. "Bakit?" tanong niya sa wakas. "Bakit mo ginawa ito?" "Dahil kailangan kong malaman," sagot ko sa pagitan ng hikbi. Kailangan kong malaman kung sino ang nagmamahal sa akin dahil ako ang nanay nila at kung sino ang nakikita lang sa akin bilang source ng pera. At natuklasan ko ang mga bagay na sumira sa puso ko. Sinabi ko sa kanila ang lahat tungkol kay Maria na sinara ang pinto sa mukha ko dahil natatakot siya sa sasabihin ng kapitbahay. Tungkol kay Miguel na nagbigay sa akin ng 2,500 piso at itinulak ako palabas. Tungkol sa dalawa lang na tumanggap sa akin ng walang kondisyon. Nang matapos ako, sinabi ni Sarah ang isang bagay na hindi ko malilimutan. "Matagumpay ang pagsubok. Natuklasan mo ang katotohanan at natuklasan din namin ang isang bagay." "Ano ang natuklasan ninyo?" tanong ko. "Nagagawin namin ang tama kahit walang nakakakita." Sagot niya, "Natunay ang mga values namin, hindi peke. Na eksakto kaming mga taong iniisip namin na kami," dagdag ni Daniel. "At natuklasan din namin na kailangan mong pagalingin dahil masakit para sa isang ina na kailangang subukan ang pagmamahal ng anak ng ganito." Tama siya. Ganap na tama. Tiningnan ko ang orasan. 8:15 na. Sa loob ng 45 minuto, darating si Roberto kasama ang lahat, kasama ang mga dokumento na magpapatunay ng yaman ko. Kasama ang security team, kasama ang ebidensya na magbabago ng lahat. "May isa pa," sabi ko sa kanila. "Sa 9:00, darating ang abogado ko kasama ang mga papeles. Ire-reveal niya kung sino talaga ako at magkakaroon ng konsekwensya para kina Maria at Miguel." "Anong konsekwensya?" tanong ni Daniel. "Isusulat ko ulit ang will ko," sagot ko. "Sinara nila ang pinto sa akin. Isasara ko rin ang pinto ko. Mga anak kayo na magmamana ng lahat." Lumayo si Daniel na parang sinampal siya ng salita ko. "Hindi," sabi niya agad. "Hindi mo pwede gawin yon, Nay. Mga anak mo rin sila." Mga anak na tumanggi sa akin nang kailangan ko sila ng pinakamalaki. Sagot ko ng matigas,
Mga anak na mas pinahahalagahan ang reputasyon at kaginhawaan kaysa sa kaligayahan ko habang ikaw at si Sarah handang magbenta ng singsing pangkasal para sa akin. Sumingit si Sarah. Linda, naiintindihan ko ang sakit mo. Naiintindihan ko ang galit mo, pero ang pag-alis ng mana sa mga anak mo ay hindi magpapagaling ng nasirang bagay. Magdadagdag lang iyon ng galit, ng higit na pagkakahiwalay. Hindi iyan tungkol sa paghihiganti, kontra ko. Kahit sa loob, alam kong may bahagi ng paghihiganti sa desisyon ko. Tungkol iyan sa konsekwensya, tungkol sa pagtuturo sa kanila na may resulta ang bawat aksyon. Na hindi nila pwede tratuhin ang tao na parang basura at asahan na patuloy na makakatanggap ng reward. Umupo si Daniel sa sofa, nakayuko ang ulo sa kamay. Sobra na, bulong niya. Hindi ko gusto ang pera mo. Hindi ko kailanman gusto. Pinili kong maging guro dahil gusto ko ng may saysay kaysa sa pag-ipon ng yaman. Alam ko, sabi ko, umupo sa tabi niya. At iyon ang dahilan kung bakit ikaw ang karapat-dapat. Dahil hindi mo hinahangad iyon. Dahil naiintindihan mo na ang pera ay tool, hindi goal. Lumuhod si Sarah sa harap namin. Naglipat ang tingin niya mula kay Daniel patungo sa akin. Pwede ba akong mag-suggest ng isang bagay? Tanong niya ng maingat. Sige, sabihin mo, sagot ko. Kailangan ko ng matinong boses sa gitna ng lahat nito. Huwag kang magdesisyon ng permanente ngayon, sabi niya. Hayaan mong dumating si Roberto. Hayaan mong mailantad ang katotohanan. Pero huwag mong isulat ulit ang will agad. Bigyan mo ang sarili ng oras. Bigyan mo sina Maria at Miguel ng oras. Siguro kapag naharap nila ang ginawa nila, kapag nakita nila ang tunay na konsekwensya ng aksyon nila, magbabago ang isang bagay sa kanila. Hindi sila magbabago, sabi ko ng mapait. Kilala ko sila. Kilala mo sila noon, pagtama ni Sarah. Pero ang mga tao ay maaaring magbigay ng sorpresa, mabuti man o masama. Bigyan mo sila ng pagkakataon na mali ka sa kanila. Itinaas ni Daniel ang ulo. Nay, kung talagang gusto mong turuan sila ng isang bagay, turuan mo sila sa pamamagitan ng buhay mo, hindi sa pamamagitan ng kamatayan mo. Ipapakita mo sa kanila kung ano ang itsura ng tunay na pag-ibig, kung ano ang itsura ng pagpapatawad. Huwag mo silang bigyan ng dagdag na pera kung ayaw mo, ayos lang. Pero huwag mong ganap na putulin sila sa buhay mo. Mas masasaktan ka niyan kaysa sa kanila. Ang salita niya ay tumama sa pinakamalalim. Ang anak kong lalaki na ito, ang mabuting lalaking ito, na kumikita ng mas kaunti sa isang taon kaysa sa ginastos ng mga kapatid niya sa bakasyon, ay nagtuturo sa akin ng mga aral sa pagkatao na talagang kailangan ko. Ano ang mungkahi mo? Tanong ko. Hayaan mong dumating ang abogado, sagot ni Daniel. Hayaan mong malaman ni na Maria at Miguel na pagsubok ito. Hayaan mong maramdaman nila ang bigat ng ginawa nila. Pero pagkatapos, bigyan mo sila ng pagkakataong maibalik. Hindi pera, kundi relasyon. Kung gusto nila, kailangan nilang kitain yon. Kung hindi, kahit papaano malalaman mo na sinubukan mo. Tiningnan ko ang orasan, 8:30. Kalahating oras para magdesisyon kung paano ko haharapin ang pinakamahalagang sandali ng pagsubok na ito. Kalahating oras para magdesisyon kung gusto ko ng hustisya o pagkakasundo, paghihiganti o paghilom. Tatawagan ko si Roberto, sabi ko sa wakas. Sasabihin ko sa kanya na dumating, pero huwag dalhin ang mga papeles ng will. Mga dokumento lang na magpapatunay ng tunay kong pagkatao. Ngumiti si Sarah. Magandang simula iyan. Tinawagan ko si Roberto. Bagong plano. Sabi ko nang sagutin niya. Dalhin ang lahat maliban sa will papers. Magiging confrontation ito, hindi execution. Nakuha ko, sagot niya. Nandito kami sa loob ng 20 minuto. Binaba ko ang telepono at tiningnan sina Daniel at Sarah. Hindi ko alam kung mapapatawad ko sila, pag-amin ko. Hindi ko alam kung makikita ko pa silang pareho ang tingin kay Maria at Miguel. Hindi mo kailangang malaman ngayon, sabi ni Sarah. Ang pagpapatawad ay hindi switch na binubuksan at isinasara. Ito ay daan, minsan mahaba at masakit, pero sulit ang lakarin. Ang susunod na 20 minuto ay dumaan sa nakababagabag na katahimikan. Umupo kami sa maliit na sala. Nagluto ulit si Sarah ng kape. Nagpalit si Daniel ng damit.
Ako ay nanatili sa hiniram na sweatshirt at sweatpants. Gusto kong makita ako ni Roberto ng ganito. Gusto kong maalala kung ano ang pakiramdam na nasa kabilang panig. Sa eksaktong 9:00, narinig namin ang mga sasakyan na huminto sa labas. Tumingin ako sa bintana at nakita ang dalawang itim na SUV. Bumaba si Roberto mula sa una kasama ang assistant niya. Mula sa pangalawa, 4 na lalaki mula sa security team na naka-formal suit. Nakakatawa ang kontraste. Ang simpleng bahay na ito sa working class area ay biglang na-invade ng display ng kapangyarihan at pera. Nagsimulang tumingin ang mga kapitbahay sa bintana. May lumabas sa front yard para tingnan kung ano ang nangyayari. Kumatok ako bago pa sila makarating. Tiningnan ako ni Roberto at sa isang segundo ay hindi niya ako nakilala. Pagkatapos ay nanlaki ang mata niya. "Diyos ko, Linda," bulong niya. "Grabe ang itsura mo." "Salamat," sagot ko ng may dry sarcasm. "Ipapakilala ko sa iyo ang 2 taong nag-alala sa itsura ko nang dumating ako sa pinto nila." Lumapit ng mahinhin sina Daniel at Sarah. Halatang natakot sila sa lahat ng display na ito. Binati sila ni Roberto ng may tunay na respeto. "Ikinagagalak na makilala kayo," sabi niya. "Hula ko walang maganda," sabi ni Sarah ng may malungkot na ngiti. "Lahat ay maganda," pagtama ni Roberto. "Lahat ay napakaganda." Pumasok ang lahat. Puno ng tao ang maliit na sala. Nahihirapan ang security men na tumayo, halatang hindi bagay sa simpleng espasyo. Binuksan ni Roberto ang briefcase at kinuha ang mga papeles. "Ito ang account statements ng mga kumpanya mo," sabi niya, ipinakita sa akin. Lahat ay maayos pa rin. Pinamahalaan ng board ang daily operations habang wala kaayon sa agreement natin. Walang bankruptcy, walang pagkawala. Lahat ay gawa-gawa. Tiningnan ni Daniel ang mga numero sa papeles. Lalong lumaki ang mata niya. "Nay," bulong niya. "Totoo ang mga numerong ito." "Oo," kumpirma ni Roberto. "Isa ang nanay ninyo sa pinakamayamang babae sa bansa at nagpanggap siyang bankrupt para subukan kayo." Inilagay ni Sarah ang kamay sa bibig. "Handa kaming magbenta ng singsing namin," sabi niya halos walang tunog. "At pwede kang bumili ng libu-libong singsing nang hindi mo mapapansin." "Kaya nga," sagot ko, "dahil kayo ay magbebenta ng singsing habang ang iba kong anak ay hindi man lang binuksan ang pinto." Kinuha ni Roberto ang karagdagang papeles. "Ito ang record ng tawag na ginawa ko kina Maria at Miguel kaninang umaga," sabi niya. "Ininform ko sila na may bagong impormasyon tungkol sa sitwasyon mo at pumunta rito 10:00 ng umaga. Pareho silang nag-confirm na pupunta." Tiningnan ko ang orasan, 9:40. Sa loob ng 20 minuto, darating ang 2 kong anak at makikita nila ang hindi nila inaasahan. Makikita nila ang katotohanan at makikita nila ang konsekwensya ng mga pinili nila. Mukhang masama ang pakiramdam ni Daniel. "Hindi ko alam kung kaya kong manatili rito kapag dumating sila," sabi niya. "Hindi ko alam kung kaya kong tingnan ang mukha nila kapag na-realize nila." "Kailangan mong manatili," sabi ko ng matigas. "Kailangan mong makita ito dahil hindi lang ito tungkol sa kanila. Tungkol din ito sa iyo. Tungkol sa pagkumpirma na tama ang paraan ng pamumuhay mo, tama ang paraan ng pagmamahal mo, tungkol sa pagpapatunay na hindi ka ang failed child na lagi nilang tinutukoy." Hinawakan ni Sarah ang kamay niya. "Kasama kita," sabi niya, "kahit ano pa ang mangyari." Dahan-dahang dumaan ang mga minuto. Tiningnan ni Roberto ang mga papeles, tahimik na naghihintay ang security men. Umupo sina Daniel at Sarah sa sofa, magkahawak ang kamay, at ako ay nakatayo sa bintana na nakatitig sa daan, naghihintay na makita ang mga mamahaling sasakyan ng iba kong anak. Sa 10:05, dumating si Maria. Ang puting Mercedes niya ay nakakasilaw na bastos sa kalyang puno ng simpleng sasakyan. Nagpark siya at bumaba, nakamalaking sunglasses at cream coat na siguro mas mahal pa sa buwan ng upa ni na Daniel. 2 minuto pagkatapos, dumating si Miguel. Ang gray BMW niya ay huminto sa likod ng Mercedes ni Maria. Bumaba siya, tiningnan ang mamahaling relo niya, halatang inis na narito. Nagkita sila sa sidewalk sa harap ng bahay ni Daniel. Nakita ko silang nag-uusap. Tinuro ni Maria ang bahay ng may halatang paghamak
Nagkibit balikat si Miguel. Wala sa kanila ang mukhang masaya na narito. Magkasama silang naglakad patungo sa pinto. Narinig ko ang boses nila bago pa sila kumatok. Bakit andito ang abogado ni nanay? Tanong ni Maria nang may halatang disgust. Sa bahay ni Daniel. Nakakatawa. Hindi ko alam, sagot ni Miguel. Pero bilisan natin. May operasyon ako 1:00. Kumatok sila. Tumingin sa akin si Daniel nang natatakot. Tumango ako. Humugot siya ng malalim na hininga at binuksan ang pinto. Ang ekspresyon ni Maria at Miguel nang makita si Daniel ay halos nakatagong discomfort. Ano ang ginagawa mo rito? Tanong ni Maria na parang intruder si Daniel sa sarili niyang bahay. Nakatira ako rito, sagot ni Daniel nang nanginginig ang boses. Bahay ko ito. Pumasok si Maria nang walang imbitasyon. Sumunod si Miguel. Nag-scan ang mata nila sa maliit na kwarto nang may nakatagong paghamak. Nakita nila si Roberto sa mamahaling suit niya. Nakita nila ang security men. Nakita nila ang mga papeles na nakakalat sa mesa. At pagkatapos ay nakita nila ako. Natigilan si Maria. Nay, sigaw niya. Ano ang ginagawa mo rito? Humarap siya kay Roberto. Sabi mo may bagong info tungkol sa sitwasyon ni nanay, hindi na andito siya. Oh, siguradong andito siya, sabi ni Roberto nang may boses na hindi ko pa narinig mula sa kanya. Malamig, propesyonal, malupit. Tiningnan ako ni Miguel mula ulo hanggang paa. Nakahiram pa rin ako ng damit ni Sarah. Hindi pa maayos ang buhok ko. Mukha pa rin akong mahirap. Nakakuha ka ba ng pera para makarating dito? Tanong niya nang may condescending tone na siguro ginagamit niya sa mahihirap na pasyente. Hindi ko kailangan ng pera, sagot ko. Nandito na ako. Nandito na ako ng 3 araw mula nang kumatok ako sa mga bahay ninyo, humingi ng matitirhan. Ang katahimikan pagkatapos ay ganap. Nakita ko kung paano pinoproseso ng utak nila ang impormasyon, kung paano nagsimulang magkasya ang mga piraso. Kumatok ako muna sa bahay mo, Maria, tuloy ko. Sinabi ko sa iyo na nawala sa akin ang lahat, kailangan ko ng matitirhan at sinara mo ang pinto sa mukha ko dahil natakot ka na baka pag-usapan ka ng mga kapitbahay sa club. Namutla si Maria. Hindi ko alam na ikaw talaga iyon, simula niya. Mukha kang homeless, akala ko scam. Ako iyon, sabi ko ng matigas. Ang nanay mo, marumi at desperado at wala kang pakialam. Humarap ako kay Miguel. At ikaw ay nagbigay sa akin ng 2,500 piso na parang nakakairitang pulubi. Sinabi mo sa akin na maapektuhan ang reputasyon mo na distraction ako. Nanganga si Miguel pero walang lumabas na tunog. Nagbago ang mukha niya mula sa yabang patungo sa takot. Pero sina Daniel at Sarah, itinuro ko ang mag-asawang nakaupo sa sofa, binuksan agad ang pinto. Binigyan nila ako ng kama nila, pagkain nila, init nila, nang walang tanong, walang pag-aalala sa itsura. Handa silang magbenta ng singsing pangkasal para sa akin. Sa wakas ay nakabawi si Maria ng boses. Ito ay bitag, akusahan niya. Naglagay ka ng bitag para sa amin. Nagbigay ako sa inyo ng pagsubok, pagtama ko. Isang pagsubok na malakas ninyong binigo. Sumingit si Roberto. Payagan ninyo akong linawin ang financial status ng nanay ninyo. Kinuha niya ang mga papeles at inilagay sa mesa. Si Linda Reyes ay hindi bankrupt, wala siyang nawala. Ang mga kumpanya niya ay umaandar ng may record profit. Buo pa rin ang accounts niya. Ang net worth niya ngayon ay humigit kumulang 3 bilyong piso. Lumutang ang numero sa hangin na parang bomba. Tiningnan ni Maria at Miguel ang mga papeles nang hindi lubos na maiproseso ang nakikita. Lahat ng ito ay pag-arte, tuloy ni Roberto. Nagpanggap ang nanay ninyo na nawala ang lahat para makita kung paano kayo magre-react, para makita kung sino ang magmamahal sa kanya nang walang pera, kung sino ang mag-aalala sa kaligayahan niya kaysa sa personal image. Umupo si Maria sa upuan. Puti na parang papel ang mukha niya. Nanatiling nakatayo si Miguel na parang na-shock. Tumayo si Daniel mula sa sofa. Nanginginig ang boses niya nang magsalita. Tinuring ninyo ako bilang failure sa loob ng maraming taon, na parang sayang ang pagiging guro para sa pamilya, na parang hindi sapat si Sarah dahil wala siyang pera o apelyido.
Tiningnan ninyo ako ng may awa, ng may paghamak. Sinubukan ni Maria na makialam, pero itinaas ni Daniel ang kamay. Hindi, oras ko na magsalita. Sa loob ng maraming taon, narinig ko ang masasakit ninyong komento. Narinig ko kayong tumawa sa sweldo ko. Narinig ko kayong naghahambing ng bahay, kotse, buhay ninyo sa buhay ko, na parang nabigo ako sa isang bagay na basic. Tumulo ang luha sa mukha ni Daniel, pero lalong lumakas ang boses niya. At nang dumating si nanay sa pinto ko, marumi at takot, hindi ako nagdalawang isip dahil ganun kami pinalaki. Pagmamahal ng walang kondisyon, pagtulong ng walang tanong. At pareho kayong pinalaki, parehong magulang, parehong aral, pero kayo ay pumili ng ibang landas. Tumayo si Sarah sa tabi niya. Matinong pero matatag ang boses niya. Kinamumuhian ninyo ako. Alam ko iyon. Dahil hindi ako sapat para sa kapatid ninyo. Dahil naglilinis ako ng opisina at wala akong degree. Pero nang kailanganin ng nanay ninyo ang tulong, nang tanggihan ninyo siya, tinanggap namin siya at gagawin ulit namin yon. Sa wakas ay tumugon si Maria. Nagsimulang umiyak siya. Hindi tahimik na luha, kundi malakas at dramatic na hikbi. Pasensya na, sigaw niya. Hindi ko alam. Akala ko estranghero ka. Iyon mismo ang problema, sabi ko ng matalim. Kailangan kong maging estranghero para tratuhin ninyo ako ng ganon. Pero nanay ko pa rin ako, at kung talagang walang tahanan ako, karapat-dapat pa rin akong mahabag kaysa sa ipinakita ninyo. Nakabawi si Miguel ng boses. Hindi patas ito. Inilagay mo kami sa imposibleng sitwasyon. Niloko mo kami. Inilagay ko kayo sa sitwasyon na kailangang pumili, pagtama ko. Isang pagpili na pinasa ni Daniel ng walang pag-iisip. Nabigo kayo, hindi dahil hindi ninyo alam na ako iyon. Nabigo kayo dahil bulok na ang values ninyo hanggang buto. Humina si Roberto. Hiniling ni Linda na dalhin ko ang mga papeles para baguhin ang will niya para alisin ng buo ang mana ni na Maria at Miguel at ibigay ang lahat kay Daniel at Sarah. Biglang tumigil ang iyak ni Maria. Nanlaki ang mata niya sa takot. Hindi mo pwede gawin yon, sabi niya. Pwede ko, sagot ko, at balak kong gawin yon. Tinatanong ko si Miguel, nahuli sa nakaraan. Si Daniel at Sarah ang nagkumbinsi sa akin na huwag magdesisyon ngayon, ipinaliwanag ko. Sabi nila bigyan ko kayo ng pagkakataon na ang pagpapatawad ay daan, hindi isang pangyayari. Salamat, bulong ni Maria, tumingin kay Daniel. Salamat. Huwag mo akong pasalamatan, sabi ni Daniel ng malamig. Hindi ako ang nagdesisyon na huwag kang alisin sa mana. Si Sarah ang nagdebate para sa awa, ang babaeng hinintay mo. Humarap si Maria kay Sarah. Pasensya na, sabi niya. Pasensya dahil sa masamang trato ko sa iyo. Pasensya sa lahat. Tiningnan siya ni Sarah ng mahaba. Hindi ka pa rin naniniwala sa akin, sabi niya sa wakas. Tatakot ka lang mawala ang mana mo. Pero kapag nawala ang takot na iyon, kapag bumalik ka sa mansyon mo at sa komportableng buhay mo, hihintayin mo ulit ako dahil hindi ka nagbago. Takot ka lang. Ang salita ni Sarah ay parang eksaktong kutsilyo. Binuksan ni Maria ang bibig para kontra pero tumigil dahil alam niyang totoo iyon. Humarap ako sa 3 anak ko. Ganito ang mangyayari, sabi ko. Hindi ko babaguhin ang will ko ngayon, pero hindi na rin ako magiging personal bank ninyo. Tapos na ang allowances, tapos na ang financial rescues. Kung gusto ninyo ng pera ko kapag nawala ako, kailangan ninyong kitain ang tunay na relasyon sa akin muna. Ano ang ibig sabihin nun? Tanong ni Miguel. Ibig sabihin family therapy, sagot ni Roberto. Ibig sabihin tunay na pagtatrabaho sa relasyon ninyo. Ibig sabihin patunayan sa loob ng maraming taon, hindi ilang araw o linggo na talagang nagbago kayo. At kung hindi ninyo gawin iyon, isusulat ulit ang will at kay Daniel at Sarah ang lahat. Nagtinginan sina Maria at Miguel. Nakita ko ang mga kalkulasyon na nabubuo sa isip nila. Tinitimbang nila kung sulit ba ang pagsisikap, kung sulit ba ang pagpapanggap na nagbago sa loob ng maraming taon para sa sapat na return. At iyon ay muling sumira sa puso ko dahil kahit ngayon, kahit pagkatapos ng lahat, iniisip pa rin nila sa terms ng deal. May isa pa akong sasabihin, tuloy ko. At ito ang pinakamahalaga. Daniel, Sarah, lumapit kayo. Tumayo sila at lumapit sa akin. Hinawakan ko ang mga kamay nila.
Ipinakita ninyo sa akin ang isang bagay na nakalimutan ko. Ipinakita ninyo sa akin ang tunay na pagmamahal, tunay na sakripisyo, mga values na hindi mabibili. At kahit hindi ko babaguhin ang will ko ngayon, gagawin ko ang isang bagay ngayon. Tumingin ako kay Roberto. Dalhin mo ang package na inihanda natin, sabi ko. Dalhin mo rito. Ngumiti si Roberto at kinuha ang makapal na envelope mula sa briefcase. Iniabot niya kay Daniel. Buksan mo, sabi ko sa kanya. Nanginginig ang kamay ni Daniel nang buksan ang envelope. Sa loob ay legal documents at checkbook. Binasa niya ng malakas. Certificate of Real Property. Nanlaki ang mata niya. Nay, ano ito? Ito ay titulo ng bahay. Ipinaliwanag ko. Isang tunay na bahay na may 3 kwarto, 2 banyo, malaking hardin para taniman ni Sarah ng lahat ng bulaklak na gusto niya sa safe subdivision malapit sa school na pinagtatrabahuhan mo. Tiningnan ni Daniel ang papeles nang hindi makapaniwala. Hindi namin matatanggap ito, sabi niya. Sobra ito. Hindi ito regalo. Linaw ko. Ito ay pagkilala. Ito ang paraan ko para sabihin na nakita ko ang ginawa ninyo. Na mas pinahahalagahan ko ang pagkatao ninyo kaysa sa mga degree ng mga kapatid ninyo. Tahimik na umiyak si Sarah. Linda, bulong niya. Hindi namin kailangang pumasa sa anumang pagsubok. Hindi kami umaasa ng kahit ano kapalit. Alam ko, sabi ko, yumakap sa kanya. Kaya ninyo ito deserve dahil hindi ninyo inaasahan, dahil ginawa ninyo iyon. Biglang tumayo si Maria. Hindi patas ito, sigaw niya. Mga anak mo rin kami. Humarap ako sa kanya ng malamig na kalmado. Dahil may bahay na kayo, mga bahay na tinulungan kong bayaran. Natanggap ninyo mula sa akin sa loob ng maraming dekada. Pera, pagkakataon, koneksyon, lahat ng hiniling ninyo. Si Daniel ay hindi kailanman humingi. Nagtrabaho siya, nagpunyagi siya, nagtayo siya ng buhay na karapat-dapat gamit ang sariling kamay. At nang kailanganin ko siya, nandyan siya. Sumingit si Miguel. Kaya ito ay parusa. Parurusahan mo kami dahil sa isang pagkakamali. Hindi iyan pagkakamali, sabi ko ng matigas. Iyan ay paghahayag. Ang pagkakamali ay ginagawa ng hindi sinasadya. Sinadya ninyong isara ang pinto sa akin. Pinili ninyo ang kaginhawaan ninyo kaysa sa kaligayahan ko. Mga desisyon iyon, hindi pagkakamali. Pero nagsisisi kami, giit ni Maria. Pasensya na kami. Ngayon kayo nagsisisi, sagot ko. Dahil nalaman ninyo na may pera pa ako. Dahil natatakot kayong mawala ang mana ninyo. Pero saan ang pagsisisi nang ako ay basta maruming babae sa pinto ninyo? Saan ang awa ninyo noon? Ang katahimikan pagkatapos ay makapal hanggang sa mahirap huminga. Muling umiyak si Maria. Tumingin si Miguel sa sahig. Magkayakap sina Daniel at Sarah, overwhelmed sa lahat. Pakinggan ninyo ako ng mabuti, kayong tatlo, sabi ko. Tinitingnan ng lahat. Ang pamilyang ito ay nasira. May ambag ako sa pagkasira nito. Tinuruan ko kayo na ang pera ang solusyon sa lahat, na ang tagumpay ay sinusukat sa yaman. Sina Maria, Miguel, natuto kayo ng lubos sa aral na iyon. Si Daniel, tinanggihan mo ito at ngayon lahat tayo ay mabubuhay sa konsekwensya. Humarap ako ng direkta kina Maria at Miguel. Kung gusto ninyong magkaroon ng relasyon sa akin, kung gusto ninyong isaalang-alang ko na manatili kayo sa will ko, ito ang mga kondisyon. Una, family therapy. Lahat tayo ay dadalo linggo-linggo. Walang exemption. Pangalawa, gusto kong makita kayong gumagawa ng community service. Gusto kong makita kayong nagtatrabaho kasama ang mga walang tahanan. Tingnan ninyo ang mukha ng mga taong akala ninyo ako noon. Pangatlo, gusto ko ng tunay na paumanhin, hindi sa akin. Kay Daniel at Sarah dahil sa mga tao ng paghamak at pagmamataas ninyo. At pang-apat, tuloy ko, gusto ko ng oras, tunay na oras, hindi mga tawag kapag kailangan ninyo ng isang bagay, kundi family dinners, tunay na usapan, tunay na interes sa buhay ng isa't isa. Gusto ko ng tunay na pamilya, hindi negosyo na nagpapanggap bilang relasyon. Marami iyan, sabi ni Miguel ng mahina. Iyan ang minimum, pagtama ko. Iyan ang pinakamababa na dapat ninyong gustuhin
kung talagang nagmamalasakit kayo sa akin bilang tao at hindi bilang asset na mamana. Lumapit si Maria. Nay, sabi niya ng basag ang boses. Tama ka sa lahat. Naging horrible akong tao, isang tao na hindi mo kailanman gustong maging ako. At hindi ko alam kung kaya kong magbago, pero gusto kong subukan. Hindi dahil sa pera, kundi dahil nakita ko ang future ko nang isara mo ang pinto. Nakita ko ang sarili kong matanda at mag-isa sa walang laman na mansion, at iyon ay nakakatakot. Iyon ang unang tunay na bagay na narinig ko mula sa kanya sa loob ng maraming taon. Siguro may pag-asa, siguro wala. Sasagutin ng oras. Lumapit din si Miguel. Gusto ko ring subukan, sabi niya. Hindi ko alam kung paano aayusin ito, pero gusto kong matuto. Tiningnan ko silang dalawa. Siguro halata ang duda sa mukha ko dahil dagdag ni Maria. Alam kong hindi ka naniniwala sa amin at ayos lang. Hindi pa namin napanalunan ang tiwala mo, pero pakiusap bigyan mo kami ng pagkakataong maibalik ito. Pakiusap. Tumingin ako kay Daniel. Siya ang pinakamatagal na nagdusa sa paghamak nila. Ano sa tingin mo? Tanong ko sa kanya. Humugot si Daniel ng malalim na hininga. Kung talagang susubukan nila, kung talagang magbabago sila, oo, bigyan mo sila ng pagkakataon. Pero kung ito ay drama lang, kung babalik sila sa dating ugali kapag nawala ang shock, kailangan mong tuparin ang banta mo. Tumango si Sarah. Lahat ay may karapatan sa second chance, sabi niya. Pero ang third chance ay kailangang kitain. Naayos na ang lahat. Iyon ang mga rules. Isinulat ni Roberto lahat. Maglalabas siya ng official document na nagtatakda ng kondisyon para manatili kina Maria at Miguel sa will ko. May isa pa, sabi ko, tiningnan sina Daniel at Sarah. Gusto kong malaman ninyo na kahit ano ang mangyari sa mga kapatid ninyo, laging may lugar kayo sa buhay ko. Iniligtas ninyo ako. Hindi mula sa kalye, dahil hindi naman talaga ako doon, kundi mula sa pagiging mapait at duda sa hanggang mawala ang tiwala ko sa katauhan. Yumakap sa akin si Sarah. Iniligtas mo kami? Bulong niya. Ipinakita mo sa amin na ang paggawa ng tama ay at sulit na gawin. Pinutol ko ang sinabi niya nang may mahinahong ngiti. Oo, Sarah, sulit na gawin. At kayong dalawa ang nagpapaalala sa akin yan araw-araw mula nang dumating ako rito. Tumingin ako sa tatlong anak ko, isang beses pang muli. Parang unang beses na talagang nakikita ko sila ng malinaw. Si Maria, nakaupo pa rin sa upuan, mukha pa ring maputla. Pero ngayon ay may bahid ng tunay na pagsisisi sa mata niya na hindi na peke para sa show. Si Miguel, nakatayo pa rin, pero hindi na yabang ang postura. Nanginginig ang balikat niya na parang bigla niyang naramdaman ang bigat ng mga taong binigyan niya ng 2,500 piso lang. At si Daniel, katabi si Sarah, magkahawak pa rin ang kamay, tahimik pero matatag, ang tanging isa na hindi natakot na mawala ang mana dahil hindi naman iyon ang hinahangad niya mula simula. Heto ang huling bagay na sasabihin ko sa inyo ngayon. Sabi ko, boses ko ay kalmado na pero may bigat pa rin. Hindi ko inaasahan na magiging perpekto kayo agad. Hindi ko inaasahan na mawawala ang lahat ng sugat sa isang araw o isang linggo. Pero inaasahan ko na magsisimula kayo. Ngayon na, hindi bukas, hindi kapag tapos na ang takot ninyo. Ngayon, tumingin ako kay Roberto. Ihanda mo ang family therapy schedule. Simulan natin sa susunod na linggo. Isang session kada linggo, mandatory. At gusto ko ring makita kayong dalawa. Tinuro ko sina Maria at Miguel na nagvo-volunteer sa isang shelter o soup kitchen kahit isang beses sa isang buwan. Hindi para sa itsura, hindi para sa social media post, para maramdaman ninyo kung ano ang pakiramdam na walang-wala at walang makita na tumutulong. Tumango si Roberto, nagsusulat na sa tablet niya. Isusulat ko lahat, Linda, at ipapadala ko sa inyo ang official agreement para sa will conditions. May cooling off period din, 3 buwan muna bago ko irekomenda ang anumang permanenteng pagbabago sa estate plan. Sapatos na lang muna tayo ng unang hakbang. Si Maria ang unang nagsalita, boses niya halos bulong. Nay, pwede ba akong magsimula ngayon? Pwede ba akong manatili rito kahit saglit? Hindi para magpaawa. Gusto ko lang makausap kayo.
Lahat kayo. Hindi ko na alam kung paano magsimula, pero gusto kong subukan. Tumingin ako kay Daniel. Siya ang may pinakamaraming karapatan magdesisyon dito. Tumango siya ng dahan-dahan. Pwede, pero hindi para magdamag. Umupo ka muna, kausapin natin. Walang phone, walang pagmamadali. Kung talagang gusto mong magsimula, simulan mo rito, sa simpleng pag-uusap. Si Miguel ay sumunod na rin. Ako rin. Kung papayagan ninyo, hindi ako magdadala ng excuses. Alam kong mali ang ginawa ko. Gusto ko lang matuto ulit kung paano maging anak. Tahimik kaming lahat sandali. Ang maliit na sala na dating puno ng tensyon ay biglang naramdaman na bukas na para sa posibilidad. Sa wakas ay tumayo ako. Hinawakan ko ang kamay ni Daniel at Sarah. Pagkatapos ay lumapit ako kina Maria at Miguel. Hindi ko sila niyakap, hindi pa. Pero hinawakan ko ang balikat nila, isang beses lang, firm pero hindi malupit. Salamat sa pagdating ninyo ngayon, sabi ko. Ito ang unang hakbang, hindi madali ang susunod. Pero kung gagawin natin ito nang sama-sama, baka, siguro, maibalik natin ang pamilya na minsan ay mayroon tayo. Tumingin ako sa paligid, sa simpleng bahay na ito na naging saksi ng pinakamasakit at pinakamagandang araw ng buhay ko sa loob lamang ng ilang araw. Ngayon, sabi ko nang may maliit na ngiti, may natitira pang kape at may natitirang oras para magsimula tayong muli. Sino ang unang maghahain ng tasa? At sa unang pagkakataon, pagkatapos ng matagal na panahon, nakita ko ang 3 anak ko na sabay-sabay na tumango at sabay-sabay na gumalaw patungo sa kusina. Hindi iyon perpekto. Hindi iyon instant happy ending. Pero ito ay simula. At sa mundong puno ng pera at pagpapanggap, ang isang simpleng tasa ng mainit na kape na hinain ng magkakasama ay minsan ang pinakamahalagang bagay na magagawa ng isang pamilya.